Kuya, side stand mo. Side stand, kuya. Oh my God! Iniwan pala ni Idol Moto ang Yamaha MT-10 SP niya sa isang shop sa Los Baños, Laguna. At dahil taga-LBD naman tayo, bakit daw hindi ko i-test drive ang mamaw na motor na to? Kaya syempre hiniram natin at nagbigay ng first impressions. May surprise din sa atin ng JL Carbon sa NMAX na iniwan natin. Let's go! Hola motoristas, dito tayo ngayon sa UP Los Baños. Papunta tayo ngayon sa Anos, Barangay Anos, dito din sa Los Baños, para hiramin si Ford yung Yamaha MT-10 no, ni Idol Moto. So papunta daw kasi sila ng Japan. Nandito nga daw sa JL Carbon yung motor niya, iniwan niya. So pwede ko daw i-test ride, no? Para lang mabigyan natin ng first impressions. Kasi nga para magkaroon ng proper review, dapat mailayo-layo. Ay, Los Baños, lagi talagang traffic. That's true. Naalagaan pa natin ang tattoo natin, kaya huwag sana masyadong pawisan. So nasa Anos na tayo. Dito yung San Isidro, kanto lang daw siya. So alin siya dito? San Isidro. Ah, baka ito? Hindi, bisikleta pala yan. Ah, yun na. Ito na kaya? Ito na nga. Ayun. Dito lang pala yun. Kantong-kanto nga lang, no? Kamusta? Tapos na ba? Baka hindi pa tapos. Hindi, ang sabi kasi nga yung maliliit lang muna yung gawin ko para pagka kukunin mo, meron na siyang konting carbon. Okay, akala ko tapos na. Naabala ko pala yung ano nyo, yung pagkakabit nyo. Okay na. Nabiyahe pa kayo Oo, thank you. Kung babaklasin ko ito mo, wala ka ng oo. Light, di ba? Ito na, gagamitin na natin. So first impressions lang tayo. Ito, naka-backpack na tayo. Nadikitan na rin natin ang sticker. Yan, no? Nanonood pala sa atin si Boss Jason. Lalo na dati nung puro biyahe pa tayo. Gaan nga. Dahil in-adjust nga yung suspension, yun, medyo nakatayo siya. Kaya dapat isiping mabuti kung paano ipapark. Iyan na natin pala. TFT display na rin. Ayan natin. Wow! Ayan na. Bossing, pwede ma-picture ako dito? Okay lang, thank you ah. Puwang ko. Ito nga pala ang quick specs ng Yamaha MT-10 SP. Thank you boss ha. Monday. Galit na galit ah. Sige. Ingat-ingat muna tayo. Uy! Grabe, konting piga lang yun ah. Grabing humila. Oh. Sabi nga ni Jason, di daw siya nakaka third gear dito sa Los Baños kasi nga ganito traffic. So pupunta tayo ngayon sa may bandang Kalawan para naman medyo makahinga-hinga si Ford. Kaka-test ride lang natin nung XSR 900 and ito 1000cc pa, imagine. Okay daw, go daw. Yes, nakapag second gear din. So naked version pa to. Paano pa yung R1M, di ba? Okay, first impressions na agad. Riding position, hindi siya masyadong surprisingly, hindi siya masyadong aggressive. Obviously, wag may kukumpara sa sports bike. Pero itong sa naked, okay yung riding position niya. Hindi siya masyadong agresibo.
comfortable. Pero slightly kahit medyo high speed, medyo nakatak ka pa din. But wow, grabe. Backfire. And then doon sa traffic nga kanina, dahil magaan siya, relatively magaan. Nagulat ako sa weight niya. Oy, bukas yung side stand ni kuya. War natin si kuya. Kuya, side stand mo. Side stand, kuya. Side stand. Grabe, sarap gamitin ito So hindi ko alam kung naka-auto blip na rin to, tsaka quick shifter. Syempre MT-10 na yan grabe. Saglit pa lang yun. Yes, auto blip meron na din. Kompleto na to. Palitan mo na lang ng busina to. Sis, idol mo to. Ang cute Ang cute pa din. Ganyan naman talaga mga stock na busina. Clutch niya sakto lang, di masyadong malambot, di rin masyadong maganit. Sa backfire. Alright, Primera. Oh my God! Woohoo! Grabe to. Dito ang tamang subukan ng speed. Minimal risk tayo. Pag talagang open lang saka tayo tatry ng speed. Grabe. In terms of power, obviously wala akong masabi. Sobrang lakas. So nakapag-try naman na kasi tayo ng yung mga Panigale, yung mga lumang Panigale and ibang sports bike pa, pero syempre hindi natin na-maximize kasi nga mga ganito lang yung kalsada. Pero to iba halimaw. Suwabing-suwabi yung ano niya, motoristas. Ikot na tayo dito. Clear naman, all clear. Na-check na natin. Start natin ang first gear. Ulit. Let's try it. Holy! Woo! So yun mga impressions. Again, power is excellent. Pati yung power delivery, grabe, ang ganda. And then yung shifting niya, pag sa shifting, kahit yung auto blip, sobrang suwabe lang. Hindi mo mararamdaman halos. Namiss ko bigla magkaroon ng naked Very nimble siya motoristas. For liter bike, pagiging nimble niya, parang madali siyang ayan. Sarap nito sigurado sa kurbada. Okay, yun na lang muna ang first impressions natin. 3 days later. Ang sarap niyang gamitin, motoristas. So ito motoristas, ibabalik na nga natin. Di man lang natin masyadong nasulit. Today is a Monday, weekend kasi may lakad kami ni CIC. So nagamit natin to Friday lang, at saka ngayong Monday na ibabalik na natin. Kung hindi lang tayo masyadong na-busy, mas enjoy sana natin to. Again, salamat ulit Idol Moto sa pagpapahiram. Na-enjoy ko to ng todo. In fact, sa sobrang enjoy, bitin pa. Iba-iba yung fun factor dito. So nung hindi ko pa alam ang weight nito,
Akala ko mga nasa 190 kilograms. Nung chinek natin on paper, 214 kilograms pala. Kasi nga ang gaan niya. Kahit pag naka side stand, itatayo mo magaan siya. So naisip ko na malamang nasa baba talaga yung weight nito. Kasi for 1000cc tapos ganito kagaan yung pakiramdam. So maganda yung pagkaka-distribute ng weight niya. And siguro dahil na din lowered na rin siya, no, na pinababa yung suspension niya, mas lalong bumaba yung weight niya, yung center of gravity. Tapos naka-riser na pala siya, no? Naka-riser siya. Kaya hindi siya ganun kasubsob. So mga ganitong klaseng daan talagang minsan ka lang maka second gear, no? So pagas lang muna tayo ngayon. Syempre that's the least that we could do. Hindi ko alam kung anong actual numbers ito pagdating sa consumption, pero on paper nakalagay doon is around 14 point something. Malakas lang talagang backfire niya. So obviously kayang-kaya pa nitong mag 200 plus, no? Yung iba yata 300 pa. Pero syempre hindi natin itetest dito yung top speed. Ang gusto lang natin matest dito is yung torque niya. And hindi natin ito syempre susubukan ng todo. For two reasons. Syempre unang-una, hindi ito sa akin, di ba? Pangalawa, this is not the right place to do that. Sa mga nabitin sa top speed, ask nyo na lang si Idol Moto kung yung top speed niya. So dahil this is the MT-10 SP, no, compared dun sa older MT-10, ito mas configurable yung mga settings. So mga traction control at saka may mga profile siya. Ito rin yung menu. Ayan, pwede mo navigate dito sa scroll wheel na nandito. So batang bata, 1,448. Wednesday, paalis ulit tayo motoristas. Di ba, tingnan natin kung makapag-review pa tayo ng ibang Yamaha motorcycles. Okay, traffic. Tingnan natin kung kaya natin isingit-singit to. Dahil limited yung ano niya, turning radius. Medyo mahirap iligo-liko. Kasya ba ito? Kasya. Okay, hanggang dito na lang tayo. Sarado pa yata. Sarado pa. Napaaga tayo. Anong oras na ba? 10:40. So again, thank you so much Idol Moto for lending us your baby, si Baby Fort Halimo to. Kaya ride safe lagi, no? Full of fun bike. Yan ah! Good morning. Napaaga ko eh. May surprise nga sa atin si Boss Jason, no? Para makita niyo yung panel. Di ko alam kung ilang inches to. 4 inches siguro, if I'm not mistaken. May passing light. Ah, ito yung mode? Ah, ito pala yung mode. Akala ko ito yung passing light. Ayan o, power 1, TCS, SCS. Basically, kaya mo i-configure or customize yung performance itong motor mo. Okay? Yeah! Okay. Ito na si NMAX natin. Yun nga, ikakabit natin mamaya yan. Ito yung kanya, oh. By the way, nakasapatos tayo. Pero inangat natin kasi natutuklap. Tinatamaan nung riding boots natin. Kaya inangat na muna natin. Anyway, pasok na tayo sa loob. Ito nga pala yun. So again, yun yung kanto ng San Isidro. Dito yung JL Carbon. Musta bossing? Good morning. Good morning. Nga pala si Jason. Ano yan yung windshield niya lang? Yan ito mo ito. Yun! So binababad pala yun? Hindi pa siya tapos. Liliyahin pa. Twill yung kalahati. Tapos forged tong ano. Hindi
hindi pa to finish. Oo, para magkaroon ng Kailangan insilit. ko pang kinisin maigi. Yung ano tawag dito? Mas makinis pa. Mas makinis. Pero ano yan, para mga 80% pa, 70% na. Kung bagay na lang, liha na lang. 50. Ganun. 50% pa lang. Okay. So motoristas, nakikita ko lang naman yung mga coating, lalo yung carbon fiber. Pero wala akong idea kung paano yung ginagawa. So ito, kahit ano lang, maikli nga Boss Jason, paano bang kahit steps lang, maikling steps lang. Siyempre ayoko namang i-ano yung mga sikreto mo, mga technique, di ba? Yung basic lang ba? Paano ba ginagawa yun, mga carbon coating? Kasi pagka yung sa skinning, kailangan mo talaga siyang lilihahin mo talaga maigi yung pinaka-plastic. Okay. Kasi pagka hindi mo siya niliha, hindi mabilis yung lifespan ng Yung lifespan niya. Parang magte-fade ganon or matutuklap? tutuklap. Kailangan talaga may lock. Kagaya na, dapat may mga butas-butas ng konti. Ganon? Para yung hindi siya basta-basta aangat. Hindi siya ikiwalay doon sa plastic. Pinakamatagal yung pagpapatong ng resin. Ganon. Kasi every patong mo, 30 minutes ng 30 minutes. Ganon. Kasi parang patutuyin mo. Yung mga stickers na natin, oh. Pwede mo ba kami pasyal dyan? Okay lang? Sige, pasyal tayo dito. Ito ang kanyang workstation. Ang dami na nakalatag, oh. May tapos na. Ito kasi repaint. Ano yan? Ano to? Repaint. Anong motor to? Mio. Mio. Nagre-repaint din tayo. Meron ding repaint. Hindi lang puro carbon fiber, skinning. Tapos ito na yung finish. Ano to? Anong motor to? Forged Lava Green. Forged Lava Green. Pero sa anong motor to? Raider. Sa Raider naman. Tapos ito yung sayo. Yun! Yun na, oh! Ganda. Yung motorista, so kita nyo gaano ka pulido. Ayoko nung nakakita ng motor na walang carbon. Tinala mo dito yan, iniwan mo sa akin. Kinabukasan may carbon na. Napaganda pa pala, no? Buti na lang pala. Marami akong ginawa ng ganon. Hindi lang makita sa video, pero parang nakalutang yung logo niya, yung JL Carbon. Palitan ng kulay or pa-coating dito sa mga fairings, pwede rin, no? Natanggap nyo. Majority sa na repair naman, halimbawa, may basag. Pwede rin. Okay. Basta about sa fiber. Basta sa fiber, no? Sa mga interesadong paano sila mag-inquire? Kunwari, lalo na ito, Los Baños, medyo malayo. Paano kanila mako-contact? Sa kasi, ang ginagawa ng iba, pinapadala na lang nila sa LBC or JNT. Chat na lang nila ako sa page. Sa Facebook page. Carbon, Product and Paint Works. Yan, so isend ko yung link sa baba sa description. Pwede na kayo mag-usap kung paano nyo gagawin. Kasi nga, lalo na kung malbo, taga-Tugtugiga raw sila, di ba? Papaship na lang nila. Papagawa sa akin, padala na lang nila. Tapos ganun din, ship din pabalik doon. So, pag-usapan nyo lang siyempre kung paano. Siyempre, shouldered ng buyer yung shipping fee, di ba? Alright. Okay, salamat bossing, ha? Kabit natin maya-maya. Ayan, so kabit na natin motoristas. Pagpasensyahan nyo na ang Domeni and Hindi ko nga nilinisin ko sana kahapon. Hindi, huwag na. Kayo naman siyempre. Anong bahala dyan? Kasi maulan nung mga past weeks. So hindi na natin sabi ko sa inyo, paalis-alis tayo. Kaya hindi natin nalinis ulit. Yan ang motoristas, oh. Kaya, kitang-kita mo pag nandiyan mo motor kang ganyan, oh. Pag-iwan mo, oh. Tapos lalo na yan. Ganda. Nice. Kasama ko nga sana to. Sabi ko, babaklasin ko pa yung upuan. Ng upuan. Oo nga naman, yung magagamit. Thank you ulit. Ayan, punta na kayo dito kung gusto nyo magpa-skinning or even depende, no? Kung merong available na carbon fiber na may mold. Pwede. Kung ano mo. Basta yung clip, yung paglalagyan ng clip. Screw lang, pwede. Butas-butas. Alright. JL Carbon, punta na kayo dito. Boss JT. Salamat na marami, Boss JL. And ayan, again, ito ang JL Carbon. Malapit lang sa highway. Alright. So ayan motoristas, in action, nabilad sa araw, ang ganda, litaw na litaw talaga, no? Pag carbon fiber look. What?
So linis-linis muna tayo ng motor. Again, thank you so much JL Carbon, and syempre kay Idol Moto para sa pagpapa-test ride sa atin. Kay Ford, yung MT-10 SP. That's it, mag-e-empake na tayo para sa ating biyahe. 5 days na biyahe, Pakatiklan kasama ang family. Hanggang dito na lang tayo, kita-kits sa susunod. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas.